Ganitong naging problema. May mga customer kami tumatawag, ganyan. Kailangan i-accommodate muna namin sila. Kahit mawiwiwi ka na yan, titigilan mo. Parang mayroong konting itchiness. Ang vaginal irritation ay isang reaksyon ng katawan kung saan binabahayan ng bakterya ang puwerta, lalo kapag mainit ang parteng ito ng katawan. Madalas ito'y umiinit kapag laging nagsusuot ng masikip na damit at nakaupo ng matagal. Ayon sa mga pag-aaral, ang paggamit ng mga mababangong sabon sa paglilinis sa maselang bahagi ng ating katawan ay nakakatuyo at nakaka-irritate pa. Hindi nga ako ganun ka-aware. Parang akala ko okay na yung soap. Simpleng iritasyon man ito sa umpisa, maaari itong ma-infeksyon at mamaga o maging vaginitis kapag napabayaan. Ay, ako mahirap. Kasi hindi ka makakilos ka maayos. Hindi ka komportable. Kasi nandyan pa yung nakakangupin mo. Kasi talagang may itchiness talaga. Kasi nandyan din na pag mag-wash ka hindi ka makapag-concentrate sa isang bagay. Dahil si Georgina ay isang ina, lahat ng oras at budget niya ay inilalaan sa kanyang pamilya. Kasi as mother talaga sa hirap ng buhay, kailangan ibigay mo yung needs ng mga anak mo. Hindi lang yung financial talaga. Minsan talaga natitipid ko yung sarili ko. So talagang inaamin ko na papabayaan ko talaga ang sarili ko for that week. Kaya nang magkaroon ng irritation na pag-alaman niya mula sa kanyang OB-GYN na may partikular na panglinis pala na dapat ginagamit. Sinadjust talaga niya sa akin na gumamit ako ng ibang feminine wash na medyo mild and then safe para sa akin. Malaki ang naitutulong ng lactic acid sa panlinis. Napapanatili nito ang acidity ng ating genital area na importante sa paglaban ng bakterya. Importante din gamitin ang feminine wash lalo na kapag may menstrual period dahil nababalanse nito ang bumababang acidity sa katawan ng babae. Maliban sa feminine wash, ito ang ilan pang tips upang maiwasan natin ang vaginal irritation. Una, magsuot ng cotton na underwear. Pangalawa, iwasan na magsuot ng masisikip na damit. At pangatlo, siguraduhin may proper sleep, nutrition at appropriate fluid intake. At makakabuti rin na bisitahin natin ng regular ang ating OB-GYN. Tayong mga babae, hindi dapat tinitipid ang sarili, lalo na kung kalusugan natin ang nakataya. Gaano man tayo kaabala, sa trabaho man o pamilya, karapat-dapat lamang na alagaan natin ang ating katawan at kalusugan. Bilang babae, kailangan talaga natin pangalagaan ang ating sarili. Huwag po natin tipirin na nasa pangangalaga, bakit natin titipirin kung ang kapalit naman talaga nun magiging malakas at malusog ang ating katawan.